Okay, good morning po sa ating mga paps. So, December na ngayon at coding ko rin. So, wala akong labas ngayon. So, subukan natin mag-update ng ating mga kita ngayon sa Lalamove. So, December. So, alam mo naman, pagka December, medyo kumikita tayo mga driver. So, aywan ko na lang pagdating ng January kung kikita pa po tayo. So, pero sa ngayon, i-update ko muna yung ating kita. So far naman, medyo magandang kita natin bilang Lalamove driver. Magaganda yung mga booking natin natatanggap, pero sa totoo lang tuwing hapon lang po talaga ako lumalabas, alas 2 hanggang alas 10 ng gabi ako lumalabas kasi doon lang ako nakakita ng maganda yung booking at saka may surcharge. So sinasamantala natin yung oras na yun. So bali 2 to 10 tayo ng so bali ilang oras yung 8 oras din tayo, minsan alas 11 alas 12 tayo nakakauwi, hindi po pare-parehas. Minsan napupunta tayo kung saan. So pero i-update ko kayo kung anong magkano yung kita natin doon sa sa buwan ng December. So i-update ko rin po kayo kung magkano yung kinita natin sa December. So pakita ko lamang yun, yung mga screenshot. So yan po ay kita natin bilang Lalamove driver kasi meron din po tayong Transportify. So meron din po tayong paminsan-minsan kumukuha tayo ng Transportify at saka minsan nagkakaroon din po tayo ng ang tawag dito, nasi-service din po tayo papuntang Baguio. So yan, Baguio, katulad ng nakaraan na nakapunta tayo ng Tagaytay. So isa po yan sa mga sideline natin bilang delivery driver o kaya papuntang airport. So yan po yung ating mga napupuntahan. Kaya yung kita natin doon sa Lalamove na ipapakita ko sa inyo, sa Lalamove lamang po yan. Pero kailangan po kasi natin maging tayo bilang mga delivery driver, dapat tayo mapamaraan tayo kung saan tayo kikita, doon tayo hindi natin pwedeng asahan si Lalamove. Sa totoo lang, kung halimbawa magbabad ka kay Lalamove, umaga pa lang lumabas ka na, pagdating ng hapon pagod ka na. Doon sa hapon doon yung yung malaki yung yung bigayan, yung surcharge na sinasabi ko, tsaka priority fee sa hapon, meron talagang So mamimiss mo yung yung kalakaran na yun. Pagdating ng hapon, andyan yung surcharge, malaki yung surcharge, kompleto, may base fare, so magandang booking. So mamimiss mo yan. So kaya ako, ang ginagawa ko talaga tuwing hapon lang ako lumalabas. So pinipili ko lang talaga yung mga booking na medyo malaki yung yung bigay. So kung hindi ko yung gagawin, hindi naman talaga tayo kikita doon sa halimbawa accept ka ng booking maliliit, kahit mag double booking ka, mag triple booking ka, hindi mo magagawang kumita. Sa totoo lang yan, di ba? So wag po kayong mag-alala, ipopost ko po yung yung kita natin sa at saka yung mga booking na walang base fare, na sinasabi ko, pakikita ko sa inyo kung gaano kaliliit siya. At saka minsan may mga pasaway talaga mga customer na sasabihin, sir, wag na po kayo mag double booking, rush po ito. Diyos ko po, sa totoo lang, kahit gano'n na kailangan kong magkaroon ng booking, kailangan ko, minsan hindi ko na siya ina-accept, umuwi na lang din ako pagka gano'n, kasi parang pakiramdam ko masama yung loob ko pag kumuha ko, parang may stress lang din ako habang dinideliver ko yung parcel niya, kasi labag sa loob natin yung ginagawa natin. So kahit na anong pangailangan natin, kung labag sa loob natin, parang hindi natin kayang tanggapin. So napakasakit sa mga hindi ko nga alam kung bakit ginawa nila love strategy na bakit niya inalis yung yung base fare, ipinilit siya double booking. Kung halimbawa alisin mo yung base fare, tapos yung booking na makukuha mo is 300 pesos, sa 300 pesos na yun, magkano lang yung sayo doon? 240. Tapos yung gasolina aalisin mo pa, tapos yung oras ng sasakyan mo aalisin mo pa, di ba? So magkano natira sa'yo? 100. Tapos yung booking na yun Diyos ko po, parang hindi ko talaga maintindihan, hindi ko ma-imagine. So kaya na-stress lang din ako. Ang ginagawa ko, hindi na ako kumukuha, umuwi na lang din ako, tinutulog ko na lang. So kung ganyan lang naman yung mas masarap pa yung pakiramdam ko pag tumulog, kaya hindi yung may stress ka sa mga booking na halos wala nang matira sa'yo. So nagpapagod-pagod lang tayo mga driver. So yan po yung kaganapan kay Lalamove. So tignan po natin yung yung situation. Ewan ko lang kung pagdating ng January, kung mayroon pa bang driver na mag-a-accept kay Lalamove. Kasi ako pagka ganyan, kadalasan pagka
ganyan mga mga buwan, ang ginagawa ko si dyan, parang sideline na lang talaga sila lamove. So kung kumukuha man ako ng booking, tuwing hapon lang mga 3 to 4 booking lang ginagawa ko. So parang pang survive lang, pang gastos lang. So yun lang nangyayari talaga sa totoo lang. Kaya tayo mga driver, kailangan po talaga tayo mag-isip kung ano po ang mga strategy natin gawin, kasi sabi nila kung ayaw mo sa kung hindi ka kumikita, umalis ka. So masagot ko lang, kung halimbawa kayo naman yung may-ari ng sasakyan, paano ka alis, saan ka pupunta, di ba? Sa Grab naman hindi naman basta-basta makapasok diyan kung halimbawa gusto mong pumasok, kasi meron ngang diyan, merong ang oras diyan para pumasok, di ba? Agawan nga yung slot diyan, sa totoo lang yan pa. Sa akin kasi ng isang beses nakipila ako doon sa pila ng opening ng Grab. Diyos ko po, 1,500 lang yung kailangan nilang actually 1,000 lang yung slot na kanilang simula ng kasi nag-open sila ng alas 8 daw ng umaga ang opening doon sa may PICC. So pumunta naman ako mga alas 5 ng umaga. Nagulat ako pagdating alas 5 ng umaga. Close na yung slot, kasi daw yung iba alas 7 pala ng gabi pumasok na. So yan ako po, sabi ko naman ganun pala kasi yung iba mga taga-probinsya, halimbawa malalayong lugar, may mga sasakyan sila na ipinapasok sa Grab. Kaya pumili na silang gabi na. So alas 7 pala ng gabi, alas 8 sarado na daw yung slot. So ayan yung sa Grab. So totoo lang, pahirapan din pala sa Grab. So kaya doon sa mga katulad ko, mga gustong ipasok yung kanilang sasakyan sa Grab, halimbawa may nag-announce na opening sa Grab, so doon na kayo matulog din. Parang hindi ko sinasabi na totoo na kailangan doon ka na matulog, pero kung gusto mo talagang makapasok yung sasakyan mo at kailangan doon, dahil siyempre alam mo naman mayroon kang monthly na binabayaran. So para sa ating mga kumuha ng hulugan ng sasakyan, kailangan natin magkaroon ng income. So siyempre unahan niya sa slot. So ayun nga nangyari ng nakaraang opening sa Grab. So hindi talaga ako nakapasok kasi nga gabi pa lang puno na yung slot. So maraming salamat. Sana may natutunan kayo sa vlog na to, at saka doon sa mga baguhan, subscribe po, at sa mga customer din po ng mga subscribe din po nyo yung Kuya Manny channel. At maraming salamat po, at ingat po sa ating lahat, and have a nice day po sa ating lahat. And thank you po para sa inyong mga pag-subscribe. Kung halimbawa at mayroon din po akong pahabol, sana po yung mga magsasubscribe sa aking comment po kayo sa baba para po ma-notify ko po kayo, kasi minsan nagsasubscribe kayo para hindi nagdo-notify si YouTube. So sayang naman kung hindi ko po kayo ma-acknowledge. Sana ma-acknowledge ko rin po kayo, para mapasalamatan ko rin po kayo sa inyong pag-subscribe. And iyan lang lamang po. Maraming salamat, and have a nice day po sa ating lahat, and ingat po sa ating lahat. Thank you.